May nagtanong sa akin, Boss Ray, ask ko lang, total legit ka na collector and admire you for being a responsible collector agent at di tulad ng mga OLA agents. Tanong ko lang, okay lang ba o legit ba ang pagpunta sa work ng isang nangutang sa OLA? Sana mapansin mo, Lods. Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Okay, by practice po, yes, nagpupunta po kami. Personally, ako po, ginagawa ko yan, ano? Bakit po ako nagpupunta sa sa work, no? Kasi po kalimitan po kasi ng mga kliyente po namin nagtatrabaho. So pag pumunta ko kami sa bahay, wala naman no kami nga abutan, no? So kaya ang ginagawa ko po is nagpupunta po ako sa kanilang pinagtatrabahuhan, pero po oras ng break time, no? At may advance notice po ako sa kanila. Kumbaga nagme-message po ako, no? Napupuntahan ko po sila sa ganitong oras, no? Kasi kailangan ho nating irespeto yung oras nila sa pagtatrabaho, no? Kaya nga ho sila nasa workplace nila para maghanap buhay. Kasi baka mamaya maging dahilan pa ho yung pagpunta ko roon, no? O pagpunta ng mga kolektor para matanggalan siya ng trabaho. So yun po yung iniiwasan po natin, no? Kasi paano kayo mababayaran kung nawalan ho siya ng trabaho? O di po ba? Tsaka mahigpit po naming isinusunod yung pong kautusan ni SEC po, no? Yung pong Memorandum Circular 18 Series of 2019, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Napaka-importante po niyan. Ano po? Kasi ho, ayon ho doon sa memorandum na yon is bawal hong mag-threat, no? Bawal hong gumamit ng mga profane language. Bawal hong mag-insulto. Bawal hong isiwalat yung impormasyon ng inyong kliyente. Bawal ho na ite-threat niyo yung mga kliyente ninyo na sasabihin yung kanilang personal information or loan details. Bawal din po yung false representation or yung pagpapanggap. Bawal din po yung pag-contact o pagpunta do sa mga kliyente ng unreasonable hours. Ano po ba yun, no? Yung unreasonable hours. Ito po is yung beyond 10 p.m. and earlier than 6 a.m. So, yun po ang unreasonable hours po na sinasabi dun sa Memorandum Circular 18 Series of 2019, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. At ang pinaka-importante po is bawal na bawal pong kontakin yung mga contact list ng inyong mga borrowers, no? At unless po ito ay references na kanilang nilista, co-maker or guarantor. So, ang liwanag po, di po ba? So, ito ho, lahat na to, nakalista rito, ginagawa ho ng OLA. So, sa inyo po, no, o kung sino man po yung nakakaranas ng harassment or unfair debt collection practices, well, ayan po ang inyong bala. Po, pwede nyo pong sabihin sa kanila yan. Pwede nyo pong ipanribat sa kanila yan. Ano po? At sigurado matatameme yung mga yan. No, lalong-lalo na yung mga OLA na yan. Tapos mayroon pa pong dinagdag, no, dun sa memorandum na yon, no, yung paggamit po ng third party collection services, no. Kasi po napansin po ng SEC, no, na ginagamit po ng mga financing at lending companies yung mga collection agencies, no, para po makaiwas sila sa harassment, no. So ang ginawa po ng SEC, idinagdag po niya dun sa Memorandum Circular 18 Series of 2019 na pwede hong gumamit, no, ng collection agencies. Pero pagka po ng harass or may ginawang mali na nakalista po dito sa Memorandum Circular 18 Series of 2019, yung po tinatawag na Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, yung lending or financing ang mananagot. So, hindi po yung collection agency. Kaya nga po, pinalilista, no, ng SEC kung sino-sino po yung kanilang third-party collection services na ginagamit. So, yan po, no, maliwanag na yung financing at lending company po ang mananagot in the event po na iharas kayo ng mga collection agencies or third-party debt collection services. So, inilatag na po talaga, no, ng SEC yung mga ipinagbabawal. So,
Kailangan na lang po talaga isundin ng mga lending, financing at bangko yung pinag-uutos po ng SEC. Okay? So sa inyo po, no, o kung sino man po yung nakakaranas ng ng harassment or unfair debt collection practices, well, ayan po ang inyong bala. Pwede niyo pong sabihin sa kanila yan. Pwede niyo pong ipanribat sa kanila yan. Ano po? At sigurado matatameme yung mga yan. No, lalong-lalo na yung mga ola na yan. Okay? So, balik po tayo dun sa tanong ninyo kung legal po ba o tama, no? Sa legalidad po, hindi ko po alam kung legal siya. Pero kung ang pagbabasihan po natin is yung inilabas ng SEC na Memorandum Circular, hindi ho siya bawal. Kasi po, wala naman ho nakalagay doon na bawal pumunta sa opisina. Ang nakalagay lang po doon is yung mga bawal gawin. So, pagka nasunod nyo po yun, no? So, ibig sabihin, no, kahit saan ho kayo magkita, po pwede po. No? Regardless po yan kung sa bahay o sa opisina. Po pwede nyo po silang puntahan. As long as nasusunod nyo po yung prohibition on unfair debt collection practices. So, hindi ho siya usapin kung saan po pwede puntahan yung inyong mga kliyente. No? Kasi ho, ako personally, pumupunta ho talaga ako sa trabaho. Kasi po, lalong-lalo na po yung mga nagtatrabaho, no, na mga magulang, kasi wala naman ho akong aabutan sa bahay. So, ang ginagawa ko po is either break time po ako nagpupunta or mag-a-advance po ako sa kanila ng message na pupunta po ako para makausap ko po sila. No? So, ang gagawin ko po noon, pag nakandun po ako, may message ko po sila, no, kung saan kami po pwede mag-usap, no, para ho discreet siya, hindi ho siya mapahiya. Kasi, yun ho pinaka-importante, hindi ho mapahiya yung kliyente dun sa kanyang mga kasama. Ano po? Actually, yan ho ang nagiging dahilan kaya ho yung ibang mga kliyente is ayaw magpapunta ng kolektor sa opisina. Kasi po, napapahiya ho sila eh. Di po ba? Tama naman ho, no? Kasi hindi naman ho talaga tama na ipahiya nyo yung inyong kliyente sa harapan ng ibang tao dahil lang po hindi pa nakakabayad. Tao po yan. May damdamin po yan, no? So, ang kailangan po dyan is magkaroon kayo ng usapan. Kumbaga, message nyo muna. Ano po? Para po at least alam niya na pupunta kayo, no? O di kaya pumunta ho kayo during break time. Di po ba? Tapos i-message nyo, ma'am, sir, nandito po ako sa may labas po, pwede mo ba yung makausap sa reklamo? Igalang nyo yung oras ng kliyente nila. No, nakalagay naman ho dun sa sa listahan ng mga bawal gawin di po ba? So bawal ho yung maaga sa alas 6, no? Or late sa alas 10 ng gabi. So yun po yung bawal, no? So kami, ideally kagaya ko, no, napupunta ako sa kliyente namin from 9 o'clock hanggang 5. Minsan umaabot ako ng 6, depende ho yan sa sa schedule kung kakayanin, no? Pero yun ho ang office hours po ako nagpupunta or nagtatawag para po hindi hassle ho or jahe dun sa aming mga kliyente. Kasi siyempre may ginagawa ho yung mga yan So irespeto ho natin yun, no? Kaya nga ho naghahanap buhay yan para ho may provide sa pamilya at para makabayad ho sila dun sa inutang nilang pera. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ng aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.